isang gwapong lalaki at makipuno. Ano po? Pero siya po ang tinuturing ng tatay dito at siya po ang isang taong yung siya po yung nag-aano sa amin na mag-praise talaga ay Lord na ibigay mo po sa amin at malaki pong pagpapasalamat namin dito sa tao ko dahil kung wala po siya dito ngayon, ewan ko wala po sa po kami wala kayo na ako Pastor Luisito Reyes. Ay compliment tatanggapin ko. Ito po yung papilo ay tatanggapin ko rin. Kanina nung nag-pray siya, tuwan-tuwa ako sapagkat bilang mga namumuno po, yung bang ako po kasi pagka umaattend ng mga seminar, Bible study, radyo, pinapakinggan ko, kahit anong mabasa ko, lagi ko naiisip kung ito'y kanino man ipapasa. So lagi gano'n ang nangyayari sa akin. Bakit pa ako kaya ito? Bakit gano'n? So ako'y natutuwa kasi sa gano'ng damdamin, ito'y nagkakaroon ng bunga. At ilan po kayo sa mga taong ito na ipinagpupuri ko sa Diyos na nagkakaroon ng talaga ang aking buhay. Kaya yung pag-pray na kanina sa introduction pa lang, naman po na yung katotohanan sa kanyang puso. At ito po ang pinakamahalaga siguro para sa akin. And meron mo naman ito-congratulate ngayon. Ano ba si Tim? Kapag ang isang bahay ay napakaganda ang pagkakatayo, pagkakagawa, sino po ang binabati at hinahanap nila? Yung may bahay o yung arkitekto? Sino ang kanilang pinupuri? Yung may bahay. Uy, ang ganda ng bahay mo. Ano susunod na tanong? Sino gumawa? So sa mga musicians po, gusto kong batiin si Tim. Napakaganda ng kanyang dedication sa Diyos. Yo! Yo! Pati po ang pagtugtog ni Jacob, napakainam. At nais kong pasalamatan yung kahit sumasakit ang ulo niya, yo! Praise the Lord. So tayo po ay nasa magandang panahon ngayon sa ating mga buhay. Kaya lang po, marami pa talagang dapat na asikasuhin sapagkat maging yung pagdating pa lang po dito sa church, nagpupumahog kami, wala pa ba yung kaayusan talaga, yung mga pagsasaksak ng mga ano, at ewan ko kung saan tayo makakarating ngayon as I preach. Pero sana po, bigyan tayo ng grasya ng Diyos kasi itong ating ginagawa ay Kanya. At ang layunin niya ay talagang madala tayo dun sa lupang ipinapangako niya. We have a promised land, but many people would not enter in. But it is the heart of God that we all should enter. Alam po ninyo, sabi ng 2 Chronicles chapter 20, believe in the Lord your God, and you shall be saved. Believe in His prophets, and you shall be established. So, mga kapatid, my prayer today is, God may bring us to salvation and to establishment. Ito'y aawit tayo ng isang panalangin na ang salita ng Diyos nawa, which is Jesus, ay maging bahagi ng ating mga buhay upang tayo ay madala sa Kanyang kalooban. Open my eyes, Lord. We want to see Jesus. You know, Jesus is the Word of God. As we look on the Word of God, we see Jesus. So as we look on Jesus, we see the Word of God. Because the Word of God and Jesus is one.
So open my eyes, Lord. We want to see Jesus. As if we mean, we want to understand your word. We want to see your word. To reach out and touch him. And say that we love him. Open our ears, Lord. And help us to listen. Open my eyes, Lord. We want to see Jesus. Open my eyes, Lord. We want to see Jesus. To reach out and touch him and say that we love him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open my eyes, Lord. We want to see Jesus. I cast down every thought for the obedience of Christ. And I put to captivity every thought for the obedience of Christ. Lord, this is your will, to hear and understand your word, and what it is its relevance to our time. Take control, Lord, because we offer, and as a minister of your gospel, I come against every imagination, every thought that exalts itself against your will, and I put to captivity every thought to your obedience, to the obedience of you, Lord. We do not entertain any work of the enemy from the four corners of this hall. And I just, Lord, release forth your word, believing that it is your purpose for us today to be leveled up. And we give you praise, because it is you who gets the credit. It is you, Lord God, and for the sake of your name, for the sake of your Son Jesus, who loved you and gave himself for us, that we might be reconciled to you. Everything shall be done in order, because you are the God of order. We praise you, we worship you, dedicated for the name of Jesus. Amen. Nagkaroon po ng National Prayer Gathering last April 13, 2011. At alam po ninyo, right after April, ay nagkaroon pa ng boot camp para sa short course, short voluntary training, sapagkat ang ibig pong sabihin ng bootcamp ay may higmaan. Parang tinawag ang bawat pamilya na mag-volunteer ng kanilang mga lalaki para sa isang katulad po ng ROTC noong araw, Reserve Officers Training Board, mga reserbado upang ang sino man sa atin ngayon po naging CAT, Citizens CMT, Citizens Military Training. Kaya ito'y naging obligado sa eskwelahan.
At sino mang hindi nakakuha ng ROTC, C18, CFT, yung iba nag-Boy Scout na lang, pero hindi po makagraduate, di ba? Kailangan ito. Hindi dahil sa puputulan tayo ng buhok, sapagkat tayo'y nakamba na anumang oras ay may higmaan. So dahil po dito, sa spiritual na aspeto ay nagkaroon po ng maliit na bootcamp katatapos lang ng April. Kaya mga kapatid, what I'm about to share to you is ano yung nangyari sa National Prayer Gathering. At ito po ay sa tulong at biyaya ng Diyos dahil ito'y kalooban niya. Kaya po tayo umawit ng Open My Eyes, Lord, upang ating maunawaan. Sapagkat ang kanyang salita ay isinagawa ni Jesus upang makilala ng sanlibutan kung ano ang Diyos sa pamamagitan niya. So siya yung salita na nagsakatawang tao. Kaya dahil sa kanya, tayo po ay narito ngayon. Hindi lang siya naging tagapagligtas, kundi tayo po, yung paghahari ng Diyos ay nais niyang makarating sa atin. Sa pagdating daw ni Neville dito, ay may tatlong patotoo na nangyari sa kanya. At ito po ay katotohanan sa 2 Corinthians chapter 13 verse 1 na in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. At pare-pareho po yung kanilang mga sinabi sa pagpunta ni Neville Johnson dito sa ating lupain na nagsalita nitong nakaraang national, hindi ito local, national prayer gathering, national, buong bansa, national. Kaya kasama po tayo ang ating church upang makarinig ng sasabihin ng Diyos sa national. At ito naman ay akin pong dinadala sa inyo na huwag sanang makalampas, sapagkat hindi man tayo naging handa. Nakakagulat po yung Isaiah na sinasabi na forget the past because I will show you new things. At may mga ginagawa siyang new things ngayon na maaaring hindi natin napapansin, lalo na yung biglang nagkaroon ng bootcamp. Para saan? At ito nga yung short course na ginawa, sapagkat malapit na ang pasukan. Kahit na malapit na ang pasukan, napakaliit ng preparasyon at ito po yung nangyari. Sapagkat maraming mangyayari sa pasukan na kung hindi handa. Pwede ba ito ako nakulang yung service? Sayang po ang mga pang-enroll. Sayang po ang mga salapi. Sayang lahat. Sapagkat ang Diyos ay siyang mayroong nais gawin. At dahil po dito, ang binanggit po ay ang kaluwalhatian daw ng Diyos, pinagtigilan nila na ang kaluwalhatian daw ng Diyos ay will come upon the land. Unang-una sa church, sa atin po, at pangalawa sa Pilipinas. Specifically, sa Pilipinas, nakatuto ang kalooban ng Diyos ngayon. At yung dalawang yan, unang-una sa church sa Philippines. Pangalawa ay ang Pilipinas. So, ang church sa Philippines ay nandito ang kanyang kaluwalhatian ngayon. And it is so powerful and it is giving transformation everywhere the glory of God would go. Kaya yung mga taga-probinsya po nagdatingan at itong bootcamp na ginawa nila, kung inyong mapapansin, first, sapagkat ito ay dadating pa, rigid ito, mabilis, dadating pa sa ibang mga bahagi ng ating bansa. It was so powerful and it's giving a transformation everywhere. Nagkakaroon ng mga paghipo ang Diyos. Everywhere, the glory of God would go. And so, we've got something ahead of us. Binabalita na sa atin, which is great and glorious. Take note,
we have to prepare